So karon nga buntag ang title sa atong mensahe karon, 3 important commands to obey in the midst of crisis. 3 important commands to obey in the midst of crisis. Sa Bisaya, tulo ka importanteng sugo nga tumanon nato taliwala sa krisis. Balik ko na ko, tulo ka importanteng sugo nga tumanon taliwala sa krisis atong kinabuhi. Kung doon na may Biblia, balik ko kabli sa 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Very familiar verse. 1 Thessalonians 5, 16 to 18. Sa Bisaya, unang Tesalonika, chapter 5, kapitulo 5, versikulo 16, hangtod sa 18. Basahon ako, English ug Bisaya, ka-short naman eh. Rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa Bisaya, pagmaya kanunay. O like version sa Bisaya, paglipay kanunay. Pagampo sa walay paghunong. Sa laing version sa Bisaya, pagampo sa kanunay. 18. Paghatag o pagpasalamat sa tanang mga paghitabo o sa tanang sitwasyon sa kinabuhi. Kay kini mao ang kabubuton sa Dios alang kaninyo diha kang Kristo Jesus. Short background para masabtan nato ang libro sa 1 Thessalonians. Ang sulat sa Thessalonians, Book of Thessalonians, mao si Apostle Paul, si Pablo. O gisulat niya sa dihang dito siya sa Corinth. O part ni siya sa iyang gitawag second missionary journey. Si Paul, sa dihang dito siya nagministry sa Thessalonica, kauban ng iyang mga kampanya, si Silas. Napugos sila paghawa sa Thessalonica tungod sa dunay against sa gospel. Basahon mabakit, mabasa na to na sa Acts chapter 17 verse 1 to 10, di na to basahan. Pero kung gusto nyo basahon pag uli sa balay, mao ni ang background, Acts 17 verse 1 to 10. Mao na ang nahitabo sa diyang si Pablo dito sa Thessalonica. Napugos sila, ug hawa tungod kay gipangita sila, gusto silang patyon, gusto silang prison. Nga tungod ni ana, napugos si Pablo sa Berea, sa lain nga part sa Macedonia. Later, tungod kay nag-uol si Pablo kay bag-o pa ang simbahan, murag sa ato pa, murag ba example ako nagsugod og simbahan diri sa Turil, mga pila ka lang palang kabulan, unya dunay nasuko ang mga silingan tungod kay nagtudlo ta sa kamatuoran diri. Pwede ko nilang, gusto silang nga patsyon ko o presohon ko, napugos ko nga muhawa apan kamo nagpabilin diri unsa may bation ako ingon nga pastor. Mag-uol, di ba? Mao na hinungdan nga si Pablo iyang ipadala si Timothy balik sa Thessalonica silang dito na siya sa Corinth kay gusto siya makikibalo kung unsa ni sitwasyon sa mga Kristohano sa Thessalonica. Kaya napuno sila paglutos. Og ang sa pagkadawat ni Paul sa balita, mao ni hinungdan nga nagsulat siya. Pagbalik ni Timothy nga to kang Paul, iyang gi-report ang sa sitwasyon sa Thessalonica, mo ni hinungdan ni sulat si Paul sa taga Thessalonica. Unsa gihimo ni Pablo? Part sa iyang letter sa chapter 1 makita na ito, nagpasalamat sa Dios si Pablo tungod sa pagtuo sa taga Thessalonica nga nahimong example sa mga Kristohanon dito sa probinsya sa Macedonia. Ngano nahimo silang example ang ilang pagtuo. Ningon sa dito sa chapter 1, because they received the gospel in much affliction. Bisan sa grabing paglutos, pero ilang gidawat ang gospel. O kana, nahimong maayong ehemplo sa mga Kristohanon. Mikaylap, dili lang sa probinsya sa Macedonia, pati sa Akaya. Kung sa ito pa province diri sa Davao del Sur, niabot pa rito sa laing province. Davao de Oro.
Ingana, grabe ang pagkailap sa ilang pagtuon. Himo silang ehemplo. Kung ato para kabalita, uy, mga Kristiyano dito, sinunog ka ba? Nga naman, grabe lang pagtuo ba? Bisa grabe ang mga paglutos, pero nagpabilin gihapon sila. Sa ilang pagtuo, sila mahadlok. So, nalipay si Pablo. Pero part po sa iyang sulat, naghatag sa instruction nila sa pagkinabuhi nga balaan. Ug lain pa gitudluan pod niya sila sa husto nga pagsabot mahitungod sa rapture, pagbalik ni Jesus. Inahadlok sila nga basin daw nabiyaan na sila, kundi na tinuod. Kaya ang tanang mga anak sa Dios inig-rapture kwaon gyud ta way mabilin. Unahon ang mga patay, sunod ang mga buhi. Mao ni kamaturan. So di ta mahadlok kung karon kita pod makaduog ta nga, uy naani balik nang Ginoo nabilin ta, di na tinuod. Ayaw magtuo niya na. O mao ni sitwasyon gitudlo ni Pablo nga dili na mahitabo ang tanang anak sa Dios di gyud niya kalimtan. Kuwaon kita niya. Now, sa atong passage karon sa chapter 5, mao ni ang katapusang instruction ni Pablo sa mga Kristohanon sa taga-Tesalonika. Mga Kristohanon sa Tesalonika nga nagkinabuhi taliwala sa kalisod tungod kay gipersecute sila pag-ayo. So mao ni sitwasyon adis kabalo mo. Mao ni context. Ma-appreciate na to ni nga mensahe. So si Pablo naghatag kanila og para usab kanato og sugo. Mao ni ang gihatag. Tulo ka importante, mao na kung gingon niyo, 3 important commands to obey in the midst of crisis. Tulo ka importanteng sugo nga tumanon taliwala sa krisis. So sa bisan unsa pa o bisan unsa pa ang sitwasyon o krisis sa imong kinabuhi karon. Kalisod, kasakit. O bisan unsa ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Karon naman ta sa krisis karon sa pandemic, apil ni krisis. Posible krisis sa imong kinabuhi, emotionally, financially, nagkalisod ka. Sa imong negosyo hinay, sa imong trabaho na wad nagagtrabaho, relasyon sa pamilya dili maayo. Sigun sa pa sitwasyon sa imong kinabuhi. Kini nga sugo gitawag og non-negotiable. Dili ni siya pwede manegosyate ato nga Lord ay dili nako tumanon Lord kay mao binay akong sitwasyon karon dili ni pwede manegosyate. Kinahanglan tumanon nato ni nganuman tungod kay mauni kabubuton sa Dios. Sa atong passage ningon siya sa verse 17, 18, for tanawang last nga line, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So dili ni siya pwede manegosyate ngano tungod kay mauni kabubuton sa Ginoo kanatong mga Kristohanon. Pangutana, unsa maning tulo ka sugo nga kinahanglan natong tumanon taliwala sa krisis sa atong kinabuhi. First, command, you must rejoice always. You must rejoice always. Sa Bisaya, kinahanglan magmalipayon ka kanunay. So bisan pag unsay sitwasyon sa atong Kristohanong kinabuhi ning kalibutan na ang sugo sa Ginoo ang iyang kabubuton, magmalipayon ka og ako kanunay. Kini nga sugo kung imong tan-awon murag binuang og imposible nga matuman. Nganuman, tungod kay di kalikayan nga atong kinabuhi do nagikalisdanan. Tinuod ba? Ningon gani si Job sa chapter 14 verse 1, ningon siya muburag ang tao muburag kinabuhi og puno kini sa kasamo. Na si Pablo mismo no, ningon recognize siya nga doon na gitawag og negative human emotions. Doon na gitawag negative human emotion at emotion nga negative. Unsa man na? Sorrow and distress. Mubati tag kaguol. Yung gani siya sa Romans chapter 12 verse 15, paglipay kamo uban sa mga naglipay ug pagsubo uban sa mga nagsubo. Apan isip usa ka sugo sa Dios. Tan-awon nimo lisod kaayo. Pagkasugo sa Dios, ang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon kinahanglan mamati og mutuman ini, ug ang musupak nini og dili makatuman ini, makasala atubangan sa Dios. Kung napudukas kagool, dili malipay ang Dios. Kaya dili na may kabubuton niya. Gusto niya, magmalipayon ta kanunay.
Yes, tinuod nga mobati gyud ta og kaguol o kabalaka. Pero ang Dios gusto nga mas mulabaw pa, paminaw. Mubati ta kaguol tinuod na. Dili na bakak. Ugyan ko na gi-recognize na ni Pablo. Pero gusto sa Dios nga mas mulabaw mo na itong kaguol. Gusto sa Dios nga mas mulabaw ang atong gitawag og true joy. Tinuod nga kalipay. O gitawag og Christian joy o biblical joy, same lang na nga atong nadawat gikan sa Dios. So dili pwede ang atong kaguol mas mulabaw sa kalipay nga gihatag sa Dios kanato. Dapat mas mulabaw. Og mao na hinungdan nga mao ni gibati ni Pablo, paminaw, nga mahimong posible ni nga mahitabo nato o matuman nato. Ningon si Pablo sa ikaduhang Korinto 6:10, 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Ningon si Pablo, as sorrowful yet always rejoicing. Nagmix ang sorrow ug ang rejoice. Ningon sa Bisaya, ingon nga masulubon, bisan masulubon apan sa kanunay malipayon. O nakita, sibot pasabot ana. Mo to kung ingon ninyo, dunay tinuod nga dunay kaguol mabalaka ta. Pero dili mas mulabaw ang joy nga gihatag sa Ginoo kanato. Mga igsoon, mga Kristohanon, paminaw, we need to have a proper perspective. Sa Bisaya, doon na tayo hustong pananaw sa gitawag og biblical joy o tinuod nga kalipay nga gikan sa Dios. Nganuman, tungod kay makahatag kini og daghang rason nga magmalipayon ta kanunay. Balik ko nako, paminaw. Kinahanglan tama ang atong pananaw o pagsabot sa gitawag og biblical joy o joy nga gikan sa Dios. Kay kini makahatag kanato og daghang rason nga maglipay ta kanunay. Unsa man rason? Unang rason, first of all, we should rejoice always. Why? Because of God's character. Tungod sa kinaiya sa Dios. Makalipay ta kanunay tungod sa karakter sa Dios. Siyempre, dili ta malipay sa pandemic. Dili ta malipay kung natay kwarta. Dili ta malipay na sakit ta. Malipay ta tungod sa kinaiya sa Dios. Ano man? Ano man kinaiya sa Dios? Ningon ang Salmo 28:7. Ikaw ang nagahatag kanako og kusog ug nagapanalipod kanako. Nagasalig ako kanimo ug gitabangan mo ako. Busa nagalipay gayud ako ug nagaawit og pagpasalamat kanimo. Nakita ninyo? God is faithful even in times of trouble. Ningon ang salmista nga, ikaw naghatag ka na og kusog, di ba? Panahon sa problema sa tong kinabuhi, wala kang pasagdi sa Ginoo, gitkan niya kusog, mao ganing napakantol karon. Nagkasimba ka, nagkalain na itong problema. Struggle sa kinabuhi, krisis sa kinabuhi, pero ano na amang yapong kahantol karon? Tungod sa kusog sa Ginoo. Siya ang nagprotect ka na ito. Nagprotekta ka na ito sa mga sakit. Disgrasya, hantod karon. Yung maniberd ko ko kiniya. Tungod sa kinaiya sa Dios makapasalamat ta. Ningon ang 1 Corinthians 10:13. Unang Korinto 10:13. Walay pagsulay nga moabot kaninyo nga wala usab nagaabot sa ubang mga tao. Apan kasaligan ang Dios, sawa, sa iyang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamo labaw sa inyong maantos. Next line, paminaw. Ug kung moabot ang mga pagsulay kaninyo, paminaw ha? Kung moabot ang mga pagsulay, unsay buhaton sa Ginoo? Maghatag siya pamaagi aron maantos ninyo kini. Tawa ka maayo sa Ginoo. Doon na ba'y problema nimo nga wala nimo maantos? Naantos na nimo tungod sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, naghikong naka. Daghang mga tao bitaw nga naghipakamatay na lang. Wala. Wala sila paglaom. Wala sila Dios. Apan kita tugi doon na tayo Dios. Bisan pagtugutan niya mga pagsulay, kalisod sa atong kinabuhi, siya ang mangitag paagi aron makaantos ta sa nagkalain-laing problema. Nakita ninyo? Nga usad sa pasalamatan, nganong makapasalamat ta si Ginoo kanunay, dili tungod sa atong sitwasyon, tungod sa kinaiya sa Dios nga dili gayud mausab.
Ikaduha, we should rejoice always because of Christ's redemptive work. Makapasalamat ta kanunay tungod sa gibuhat ni Kristo sa pagluwas kanato. Paminaw, Romans 5:8. Kung magsulat mo, isulat ninyo. Romans 5:8. Ingon siya. God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma kanato sa dihang makasasala pa kita, gipakamatyan na kita ni Kristo. Grabe nga gugma. Galatia 3:13. Gibuhat ni Jesus. Galatia 3:13. Ingon siya. Gitunglo kita sa Dios tungod kay dili nato matuman ang tanang nga giingon sa kasuguan. Wala nato matuman ang sugo. Sipyata na ugway makatuman nato, mao nang kitang tanan mga tinunglo sa Dios. Apan, anay apan. Paminaw, tanaw ang gibuhat ni Jesus. Kung di ba ta makapasalamat dinhi? Paminaw. Mga tinunglo daw ta, tungod kay wala ta katuman sa sugo sa Dios. Kisa may nakatuman nato sa 10 commandments. Wala, una-una pa lang nakasala na ta everyday. Sana ta? Apan, gitubos kita ni Kristo gikan ining tunglo. Yun sa niya pagtubos. Siya mao ang nahimong tinunglo sa Dios alang kanato. Imagine ninyo, kung wala gi-absorb ni Jesus ang tunglo sa balaod, kung wala siya maaris kalibutan, nagpakamatay siya sa cross, gi-absorb niya ang tunglo sa sugo sa Dios, tungkol di na ito matuman. Hangtod sa kahangturan, mahimutang tinunglo dito sa linaw nga kalayo. Apan tungod sa gibuhat ni Kristo, ang tunglo sa balaod, asa na padulong? Wala na to. Tuan niya. Gi-absorb niya ang tunglo sa Dios. Di ba ka magkapasalamat, anak? Kung tinuod kang luwas, imposible di ka magkapasalamat niya, anak. Pero sahil lang malimot ta, ma-overwhelm ta sa itong problema, nakafocus sa itong problema, ayaw focus sa problema, tanawa ang Diyos, tanawa ang gibuhat ni Kristo. Ikaduhang Korinto 5:21, familiar kita aning verse. 2 Corinthians 5:21. Yun siya. Si Kristo wala gayoy sala. Apan siya mao ang gipakamakasasala sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kung anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Grabe. Grabe nga kamatuoran. Wala kita rason nga dili magpasalamat, dili magmalipayon kanunay nganuman. Grabe ang gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Balik ko na ko sa makasasala pa kita gipakamatyan ta ni Kristo. Higsoon paminaw. Sa wala pa kamutuo sa gospel. Sa dihang sa time nga naglakwat sa pagkaskalibutan ng imo pang pagbuot matuman, inom, asa ka dito padulong. 2,000 years ago, gipagkamatyan na ka ni Kristo. Sinan ka, ano? Nakamaturan? Susiyan kasing-kasing. Ano na? Di ba ni makatagalipay? Sayop ba si Pablo? Nga, rejoice always. Asa ta mag-rejoice? Dinhi. Sa gibuhat ni Kristo. Sa kinaya sa Dios. Third, katulo. Nganong magmalipayon ta? Kanunay. We should always rejoice for the assurance of our salvation. Wala lang tagiluwas ni Kristo, pero naghatag siya kasiguruhan sa atong kaluwasan. Pwede man nga giluwas ta sa Ginoo, dunay uban nga nagtuo nga giluwas ta sa Ginoo, pero posible nga atong kaluwasan mawala. Uy, kahadlok ba na? Posible nga dili ka maglipay, dapat kang mag-uol. Kung wa kay kasiguruhan sa imong kaluwasan. Di ba? Pwede man mayon karon, ay giluwas ko sa Ginoo, pero kung makasala ka, mingon ang Ginoo, pero kung makasala ka, magpabadlong ka, mawala na imong kaluwasan. Uy, kahadlok ba na? Kasi malipay ko na, adik ko malipay, oy. Pero nagsaad ang Dios, naghatag siya gitawag assurance of salvation. Romans, pinakanindot nga passage sa Biblia nga naghisgot about sa assurance o kasiguruhan sa itong kaluwasan. Romans chapter 8 verse 34 and 35 lang akong basahon. Romans 8, 34 and 35.
wala na'y makaingon nga silutan kita. Wala na'y maka-accuse na to nga mingon nga ikaw nakasala ka, ikaw imong ginabuhi silutan ka, mingon si Satanas dito sa tubangan sa Dios. Tanawa Dios, tanawa ko na imong giingon imong anak sa kalibutan, tanawa. Usay mo simba, usay dili, tanawa di ba badlungon kayo nakasala salamat. Paningon diri sa 8 Romans 8, wala na'y makaingon nga silutan kita bisa pag si Satanas moingon. Bisa pag imong konsensya moingon, usahay. Di ba? Mingon imong konsensya makasala ka lo. Basig luwas ba kay ko? Og mangutana ko ninyo karon. Aminaw. Umutana ko ninyo karon. Kung mamatay ka karon gabi, sigurado ka makasulod sa langit? Di ba marhadlo ka? Ngano man? Ay mong konsensya nagingon nga, wala makasala pa biya ko. Kasi impierno ko no. Ningon ang Biblia di natin bakak na. Ningon ang Dios mismo ningon sa Romans 8. Wala na'y makaingon nga silutan ta, pasabot wala na'y makaingon nga maimpierno ta. Ngano man? Ngano? Ningon ang verse tanawa. Kay si Kristo Jesus mismo gisilutan og namatay alang kanato. Mao na hinungdan. Dili na ta mag-experience sa eternal death, eternal nga kamatayan dito sa linaw ang kalayo naman. Tungod kay si Kristo namatay para sa itong sala, gibayran na niya. Dili na mausab. O dili kay kana lang. Wala na siya mamatay. Gibanhaw usab siya og karon atua sa tuong kamot sa Dios og nagahangyo sa Dios alang kanato. Kung dunay mo accuse nato si Satanas everyday na moadto dito sa atubang sa Dios mingon nga luwason nimo ni. Ayon na luwasa. Dili na mahitabo nga ma-accuse sa langit. Ngano man tuwa si Kristo dito, wala na siya nagpakamatay, tuwa karon siya sa langit unsay trabaho niya, siya ang atong defense attorney. Siya atong abogado dito. Mingon siya tanas nga, Ginoo, ayon na naluwas si Isabel. Kasi ginapakasala, say di na masimba. Say sige nag-study ko ano basa-basa Biblia. Kasi mingon dito sa langit, si Jesus, muna trabaho niya nakita niyo kamayo sa atong Dios. Kasiguruhan sa atong kalawasan. Ayo mo nang ang pagbuwa, ang pagtrabaho ni Jesus sa pagluwas nato. Diri na sa kalibutan, hangtod karon nagtrabaho siya para sa atong kalawasan. Pangutana, dili ba na makahatag na itong kalipay? Muna ningon siya sa verse 35, walay makapahimulag ka na to gikan sa gugma sa Dios. Wala. Bisan makasinati pa kita og mga pag-antos, kalisod, paglutos, kagutom, kakabus, katalagman, bisan pagkamatayon. Masiguro nato nga gihigugma gyapon ta ni Kristo. Walay makapahimulag. Igsuon kini nga kamatuoran mao ni source atong kalipay. Paminaw mo. Ang worldly happiness o kalibutanong kalipay, paminaw mo. Unsa na? Unsay meaning? Worldly happiness is based on positive circumstances. Unsay but pasabot? Ang kalipay sa kalibutan nakabase lang kung positibo ang kahimtang sa imong kinabuhi. But pasabot, malipayon lang ka kung doon na kay kwarta, malipayon lang ka kung maayo imong trabaho, malipayon lang ka kung doon na kay maayo imong kahimtang sa pamilya, malipayon lang ka kung maayo imong lawas, pero kung dili maayo imong lawas, wa kay kalipay. Mao na kalipay sa kalibutan. Mao na ang kalibutan karon mga tao pagkaroon panahon sa pandemic na puno o problema. Wala sila kalipay og depress ang mga tao karon, daghang mga tao nga depress. Ngano man ang ilang kalipay nakabase sa gitawag og positive circumstances. Kung maayo lang ang kahimtang sa kalibutan, kung dili maayo ang kahimtang sa kalibutan, wala sila kalipay. Mao ni kalipay sa kalibutan. Apan ang biblical joy o true joy, tinuod nga kalipay, o Christian joy, kalipay sa mga Kristohano nga gikan sa Dios, paminaw. Dili siya base or base sa positive circumstances. Kundili, Christian joy is based on the permanent possession of every child of God. Tungod sa permanente na to nga nadawat or posisyon na to atubangan sa Dios nga kita mga anak na sa Dios. Diha nakabase ang atong kalipay. Mao ni rason nga we can rejoice always. Tungod kay atong naangkon ang permanent
Ug mas labaw pa sa atong mga kabalaka o kalisod ining kinabuhi. Kita mga anak na sa Dios. Ug hinumduman nato nga wala ta mahimong anak sa Dios tungod sa atong pagbuot kun dili pagbuot sa Dios. Asa na mabasa? John chapter 1 verse 12 and 13. Juan 1, 12 ug 13. Tanawa. Apan bisan kinsa nga midawat o mituo kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang mituong midawat mahimong anak sa Dios. Verse 13, paminaw. Nahimo silang anak sa Dios, o sa ato pa kita kanituo mo to sa Dios, nahimo tang mga anak. Pangutana, usang paagi, nahimo tang mga anak sa Dios, ningon siya. Nahimo silang anak sa Dios, dili pinaagi sa lawasnon nga pagkatao o kaha sa kabubuton sa tao, kinsa pagbuot? Kundili pinaagi sa kabubuton sa Dios. Kita niyo? Ayaw magtuo nga dili mawala atong kaluwasan nga naman. Wala ta mahimong anak sa Dios sa atong kaugalingong desisyon. Desisyon sa Dios nga himuon ta niyang anak. Dunay doctrine nga gitawag og adopted son. Kita gitawag tag adopted sons and daughters. Di na ko na i-emphasize niyo maayo pero tuwa ko na i-share niya. Ngani ang concept. Nganong dili pwedeng mawala atong kaluwasan? Paminaw. Ang concept nga gigamit sa Dios sa Biblia sama sa tao diri sa kalibutanon nga concept about sa adoption. Di ba kung mga ang example kami ni Mary wa mami anak. Kung mga adopt mi, ang pangutana, pagbuot ba sa bata nga adapon siya namo o kamong pagbuot? Napa di mahimo tong bata? Wala. Pagbuot namo. Tanan nga legal documents nga kinahanglan process sa DSWD among buhaton. Para mahimo na mo siyang legal nga anak. Adopted sons or daughter. Mao nagihimo sa Dios. Wala tay gihimo pagbuot niya nga adapon ta niya. Mao nang dili mawala ang atong pagkaanak sa Dios. Sabtan niyo? Adopted ta. Dili ta kay ang anak sa Dios isa lang. The only begotten Son of God is Jesus. Dili si Kibuloy. Ay tuon ng Kibuloy. Hindi na tinod. So, ikaduha nga command nga kinahanglan natong tumanon taliwala sa krisis sa kinabuhi. Kung sa ito'y una, we must always rejoice. Ikaduha, you must pray always. So, dili lang dita malipayon kanunay, kung dili kinahanglan po nga mag-ampo ta kanunay. Yung sa verse 17, pray without ceasing, pag-ampo sa walay hunong. Amina. Joyful believers will also be prayerful believers. Tinod? Sa Bisaya, ang malipayon nga Kristohanon usab nga mainampuon. Ngano man, kita nyo, connected na siya. Kung tanawan ni mo ning verse 16, 17, 18, tanawan siyang Bible, gikan sa 16, padung sa 17, dili na period, kama. Di ba? Kama na. Ngano man, isa ra ni ka sentence. Sumpay ni sila, connected ni sila. Kung malipayon ka nga Kristohanon, mainampuon po ka nga Kristohanon. Ngano man, kung magulanon ka, ganahan ka mo ampo? Dili ka ganahan basag Biblia. Ampo na ba? Connected. Kung malipayon ka, mainampuon po ka. So, walin masayop nga ningon ang Ginoo. Rejoice always. Next, pray without ceasing. E kung malipayon ka, mainampuon po ka. Malipay ka mo ampo. So, ningon si John MacArthur. Quote ko, ako ning Bisayaon. Ningon si John MacArthur. Bisayaon na nako. Kadtong nagkinabuhi sa ilang Kristohanong pagkinabuhi sa malipayong pagsalig sa Dios, magpadayon usab sa pag-ila sa ilang kagulingong kakulang o busa kanunay anaa sila sa kinaiya sa pagampo. So kadto daw Kristohanon nga nagkinabuhi nga malipayon nga nagsalig sa Dios, kanunay po na siyang malipayon nga magampo. Kung sabot pasabot ani pastor, kaning pray without ceasing sa Bisaya, pagampo sa walay hunong, sige kag luhod, tibok adlaw hangtod mamatay ka. Dili na abot pasabot. Ang meaning o idea sa ceasing, a word, without ceasing, means constant.
or gitawag og continual attitude of prayer. Nga bisa pag unsay imong buhaton naa ka sa attitude of prayer nga isa pa nagtrabaho ka, pwede ka nga silent prayer mayon ka Lord. Bangin ko ba? So di na kinahanglan nga sama ni Nehemiah, di ba? Kanumdumo si Nehemiah chapter 2, sa diya atubang na sa hari, ingon ang hari karon unsa may ako ikatabang nimo? Di ba niyo si Nehemiah nga nagampo siya sa Ginoo? Ka-short. Nagluhod ba to si Nehemiah? Ay kadi sa hari matusok ko staplo, luhod sa ko dito. Dili. Nagampo siya. Mo to i-connect na to kang Brad Kukoy, pwede ka magka-pray silent kay ang Dios nasayod. Bisag huna pala nato sige magawas tong baba. Bisag asa nga dapat pwede ta magkaampo kay omnipresent ang Dios. So mo ni but pasabot always ta nga naa sa kinaiya sa pagampo. Ayaw kalimtigin pagampo bisan naka sa pagnegosyo, trabaho, kanunay gyud nga naka sa attitude nga pagampo ka kanunay ka dependent sa Ginoo. Nga Lord, tabangi ko nga kini akong paninda, mahalin unta ni, daghan to customer mo ani sa akong pagtrabaho, protection ni ko Ginoo, nga dili ko madisgrasya. Tabangi ko nga makasangyo ko sa imong pulong, tabangi ko nga akong mga gawas sa akong baba dili ngilad, nga makapandul hinon sa mga dili kasano hinuon, ma-bless sila tuon kay ang gawas sa akong pulong sa Dios. Kisay model na to sa pagkamay ng puon. Wala tayong model sa pagkamay ng puon, si Jesus. Tanawa, Matthew chapter 4, verse 2. Matthew 4, verse 2. He said, after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Ay, pastor, wala lagi diri pagampo. Noon diin ko pagampo na. 40 ka adlaw, 40 ka gabi, nag-fasting siya. Huwag lagi pagampo na, pastor. Pamina mo, ang fasting was a means of focusing on prayer. Ang fasting, usara na kapaagi para makafocus ka sa pagampo mo ni gibuhat ni Jesus. Sabot pasabot, 40 days and 40 nights, walay kaon-kaon si Jesus, focus niya pagampo. Kita ninyo, kasi nakasulay ninyo din 40 ka adlaw, way kaon. Itong nagampo lang. Wala. Siya nga itong model. O kabalo mo kanus ani gihimo ni Jesus before siya nag-start sa iyang ministry. Mao nang dapat pod sa pag-ministry, mga pastor mag-start sa ministry, si Pablo sa Acts, before siya niadto sa ministry, siya gibuhat nag-fasting ang tibuok simbahan. Kita niyo ang pagampo. Si Jesus Christ mga atong best example. Mark chapter 1 verse 35. Marcos 1:35. Mark 1:35. Ini siya. Ug sa pagkakadlawon sa layo pa ang kabuntagon, mibangon siya og milakaw og miadto sa usa ka dapit nga mamingaw. Unsa gibuhat niya? Og didto nagampo. Sa English ani, while it's still dark. Ngit-ngit pa. Basta mo mga oras sa mga alas 4 pa ni. Grabe ka may nampuon si Jesus, no? Kita. Bihira siya itong mabatag kadlawon para magampo. Saya magani matul gabi wala na ang pampo dito na higda no. Kami na dito. Lord, salamat Lord sa pag-adlaw. Amen. Inig matapod. May nagpampo dito. Pag tanos mo, halito man di ko naman. Dito na trabaho no. Wala na ang pampo. Pero si Jesus, kadlawon pa lang. Ngit-ngit pa lang. Miadto sa mingaw nga dapit aron maka-focus siya sa pag-ampo, communion dito sa fellowship samahan. Dapat ingana po ta. Siya ang atong model. Pangutana. Unsa may motivation na to? Unsa may mag-motivate na to? O sa Tagalog pa. Unsa may hugot na to? Para mag-ampo ta kanunay. Kinahanglan na tagaan ta mo ana. Kaya unsa may hugot ninyo nga pingano perminti mo ko mag-ampo. Unsa may naana? Sabi, tuyo kasi yung ampo, nga okay raman ko. Paminaw. Ang atong motivation nga mag-ampo ta kanunay, first, because we want to glorify God. Gusto ta nga mahimaya ang Dios. Nga naman, tanawa gud si Jesus nagtudlo sa mga disipulo sa Matthew chapter 6 verse 9 ug 10. Di ba niyo mga disipulo, teacher, teach us how to pray. Tudlo imi sa pagampo. Ningon si Jesus. Pray then like this. So, inganian yung pagampo. Sikat magkini nga linya. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ang sa next line. Your kingdom come. Next.
your will be done. So sa ato ding pag-ampo, ang highest goal sa atong pag-ampo is to follow the will of God. Pagtuman sa kabubuton sa Dios, ug kana mo resulta nga mahimaya ang Dios. Sumauding kanon dapat kanunay tang mag-ampo kay gusto ta nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Nahabara sa inyong nauna? Part na conscious mo ana nga ngano mag-ampo ka kaya gusto ka nga mahimaya ang Dios. Dapat atong hinumduman nato ni. Mao din ni rason nga dapat mag-ampo ta kanunay kay aron makapahimaya ta sa Dios. So kana di mag-ampo ta dili ta ang atong pagbuot may matuman. Ngano man? Pag di na to bagong sa Ginoo maglagot ka sa Ginoo. Mano ka? Ita ni sige tak simba-simba na solidiyo. Ngayon magtama do sila simba pero wa gito bagas Ginoo. Duha lang ka tuig san ang Ginoo ha oy. Kinahanglan masabtan na to na. Kaya ningon si Jesus kung mag-ampo mo niya siya nga, your will be done. Ang imong kabubuton mao'y matuman dito sa langit o dinhi sa yuta. Nya karon kung dili gito bagos Ginoo maglagot ta. Wa ka kasabot unsay pag-ampo. Ang pag-ampo mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. So iyo lang ta mohangiyo sa Dios, pero ang iyang kabubuton may matuman. Ikaduha, nga mag-motivate na to, nga mag-ampo ta kanunay for God to meet our daily needs, para ang Dios muhatag sa atong panginahanglan matag adlaw. Nagyapon dito nga pag-ampo. Di ba ningon sa dito? Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Tagay mi sa among panginahanglan Ginoo. So kung di ka mag-ampo, mura kag diingon nga Lord, wala ko'y panginahanglan. Ikatulo, ngano mag-ampo ta kanunay? For God's wisdom, aron makabaton ta og kaalam sa Dios. We need God's wisdom as we live in the midst of a sinful world. Nagpuyo taning makasasala nga kalibutan. Kinahanglan tagkaalam sa Dios. We need God's wisdom tungod kay moatubang ta og kalain-laing problema, sitwasyon, pagsulay sa kinabuhi. Kung wala tay kaalam nga gikan sa Dios, pataka lang tag-response sa mga pagsulay. Example, nasakit ka. Sa masakit kinabuhi ni Kuya Big. Kaduha na siya na operahan. Now, sa iyang sitwasyon, kung wala kay kaalam gagikan sa Dios, posible ang imong response dili tama. Pwede ka nga masuko sa Ginoo, pwede ka nga magbagulbol sa Ginoo, pwede ka magbagulbol sa imong sitwasyon. Nganong nangyani mago? Nga sige mo simba, sige mo ampo ngono nangyani mago. Maunay response sa mga tao nga walay kaalam nga gikan sa Dios. Lain nga example. Pwede nga dili na ka mo simba Domingo. Samo ka mo simba. Sige, simba na may problema ni samo to kadaghan naman ni noon. Walay kaalam nga gikan sa Dios. Maunang niingon si James chapter 1 verse 5. Santiago 1:5. Niingon si James, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Sa Bisaya, kung aduna kaninyo'y nakulangan sa kaalam sa Dios, dili kaalam sa tao. Ang gisgutan ani ha, Santiago 1 about sa pagsulay. Kung dunay nakulangan ninyo kaalam sa pag-atubang sa mga nagkalain problema sa kinabuhi, ningon sa papangayua sa Dios. Og ang Dios muhatag niini kaniya sa walay pagpugong-pugong og walay pagpamuyboy. Di mamuyboy ang Ginoo pag maayo ta diya. Sa Tagalog, kay natay Tagalog dinhi nagauban. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat.
pangutana, kumusta ang imong kinabuhi Kristohanon? Kumusta ang imong prayer life? Privately and corporately. But pasabot, kumusta ang imong kinabuhi sa pag-ampo nimo sa kanang ikaw lang o sa imong pamilya, o kumusta po ang imong kinabuhi Kristohanon sa pag-ampo kauban ang mga Kristohanon? But pasabot sa ato na prayer meeting. Asa ka? Naka prayer meeting? Pray without ceasing. Mga igsoon, ayaw mo pag-una nga ang prayer meeting less important kaysa Sunday. Balik-balik ko na ko na. Igsoon paminaw. Atong iampo sa Ginoo nga natural sa tuang pag-ampo. Sama sa pagginhawa. Di ba ka na mo ginhawa ta? Imo bang ituluan imong kaugalingon na mo ginhawa ka? Wala. Nga naman. Natural na. Mo ginhawa ka kay buhi ka. Maupod kung Kristohanon ka, patay ka kaniadto sa Espiritu, karon buhi na ka. Natural sa imuha ang pag-ampo. Nga naman ang pag-ampo, gihulagway sama sa hangin. Kung di ka maginhawa, patay ka. Way kinabuhi na ang wala ginhawa. So kung buhi ka spiritually, kung Kristohanon ka, dapat natural sa imuha ang mag-ampo. Di nakapugso. Dad, apilo ba? Dad. Kung tinuod kang Kristohanon, kung buhi ka spiritually, malipay ka nga mo-attend ang prayer meeting. Gidasig ta mo. Join ta sa prayer meeting. Gawas ko na kay valid reason, okay lang. Pero wala kay valid reason. Dili malipay ang Ginoo. Kani isa, for this is the will of God. Mauni kabubuton sa Dios nga magampo ta kanunay. Ikatulo, nga kuman, kinahanglan tumano na to taliwala sa krisis sa kinabuhi. Ikatulo, katapusan. Katapusang sugo nga kinahanglan natong tumanon taliwala sa krisis sa kinabuhi. Sa una, you must rejoice always. Kaduha, you must pray always. Ikatulo, you must give thanks in all circumstances. You must give thanks in all circumstances. Sa Bisaya, kinahanglan magpasalamat ka sa tanang panghitabo o sa tanang kahimtang sa imong kinabuhi. Ningon ang verse 18, tanawin yung Bible. Give thanks in all circumstances. Why? For this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa Bisaya, paghatag o pagpasalamat sa tanang mga panghitabo, nganuman kay kini mao ang kabubuton sa Dios alang kaninyo diha kang Kristo Jesus. Paminaw. Being unthankful, kanang dili mapasalamaton, is the very essence of the unregenerate heart. Unsay Bisaya ni? Ang pagkadili daw mapasalamaton, mao ang pinakakinaiya sa tao nga wala bag-uha sa Dios ang kasing-kasing. Kung dili ka may mapasalamaton sa Ginoo, permintir ka bagulbol, permintir ka reklamo, dili ka mapasalamaton sa Dios, kana pinakat kinaiya, ti mailhan ng imong kasing-kasing wala gibag-o sa Dios. Ngano man, pastor? Siyempre natay verse Romans chapter 1 verse 21. Tanawa. Romans 1:21. Mauni ang kinabuhi o kinaiya sa mga dili Kristohanon, mga tao nga wala gibag-o sa Dios ang kasing-kasing. Romans 1:21. Yun siya. Bisan nasayran nila nga adunay Dios. Di ba nasayod ang kalibot? Kung tanong naman ng mga tao des gawas. Nasayod ka nito ba ka nga Dios? Mo. Tanaw, tinod. Tuo sila. Nasayod ko sila nga adunay Dios. Pero unsay lang kinabuhi, paminaw. Wala sila magpasidungog og magpasalamat kaniya. Hinuon, nahimong walay kapuslanan ng ilang panghuna-huna, nangitngitan ng ilang mga salabutan may tungod sa kamatuuran. Mauni kinaiya sa mga tao nga wala bag-uha sa Ginoo.
Apan kita nga gibag-o na sa Dios ang atong kasing-kasing, malipay ta nga magpasalamat sa Dios kanunay sa bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi. No matter what struggles, trials, testings in our lives as Christians, we are to give thanks to God. Bisan unsa pang struggle sa atong kinabuhi, mga pagsulay, testing sa atong kinabuhi, Kristohanon, kinahanglan magpasalamat ta sa Dios kanunay. Of course, dunay usa ka butang nga dili nato pasalamatan ang Dios. Unsa? Kanang magkasala ka, ayaw pasalamatan ang Dios, ana. Klaro kayo na, obvious na kayo na, nga di nato pasalamatan ang Ginoo. Mahinulso tas ng sala. Moro na butang nga di nato pasalamatan ang Dios. Pero tanang butang, pasalamatan nato ang Dios gawa sa sala. Kay ningon ang Romans 8:28, Romans 8:28, nasayod kita nga ang tanang panghitabo, tanang sitwasyon sa itong kinabuhi, gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. So tanan ding panghitabo, trials, kalisod sa itong kinabuhi, pagbuot sa Ginoo, ug doon na siya maayong katuyuan para sa tuwa. Nga naman, verse 29 nag-ingon, Romans 8:29, kay sukad pa kaniadto, nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mga mahimong anak. Unsa ba iplano niya? O giplano niyang daan. Kasi plano niya nga mahisama kita sa iyang anak nga si Jesus. Kini day mga pagsulay sitwasyon, nakalilaing sitwasyon sa atong kinabuhi. Usani ka paagi sa Dios aron mutubo ta og mamold ta sa aron may sama ta ni Kristo. Ako ning gipasayas sa mga kalalakihan nagtudlo ko nga kitang mga Kristohanon, si Jesus gitawag og refiner's fire. Diba sa refiner's fire? Kita mo nang matakita ng process mo tanawa sa YouTube. Kanang process og gold ba? Refine ba? Buagi na o diamond, muagi na grabing daga o sa kadam truck, muagi nag pag-abot sa tumoy ana ang nabilin. Gamay na lang pero sinaw kaayo. Wala naging hugaw o mansa. Maunay displano sa Ginoo nato. So kining atong kinabuhing Kristohanon, wala ta mahimong perfect dayon. Naa pa ng mga sala nato na. Di ba? Sa dihang nagpaabot ta nga kuhaon ta sa Dios, umubalik siya, muagi ta sa process kitawag sanctification process, mao nay refining process, mao nang itugutan niya pagsulay, ayagon ta niya, limpyuhan ta niya. Kanang atong pagkagarbuso, hambugiro kay ta, ay ako'y kwarta, may akong lawas, di sa kumusimba, tagaan kas Ginoo og sakit. O paagi na sa Dios para mawala ang imong pagkahambugiro, dependent sa Ginoo, matanggal. Para pagka imong masukanon, dali ra ka masuko, tanggalo na sa Ginoo inay o say paagi kas pagsulay. So nakita ninyo, kini mga pagsulay sa atong kinabuhi, makapasalamat ta nga naman kay process ni para mahimot ang sama ni Kristo atong kinaiya. So kung naa ka karon sa sitwasyon nga dili maayo, pwede gyapon ka makapasalamat sa Dios. Nga naman kay plano sa Dios diay gitugot na niya aron mamold ta o ma-refine ta aron mahisama ni Kristo ang atong kinabuhi. Ningon gani si Pablo sa Pilipos 4:6 ug 7, Pilipos 4:6 ug 7, kung doon na tayo mga kabalaka, ningon siya, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Kung doon na tayo kabalaka, ningon siya ayaw kabalaka sa bisan unsa. Kung dili pag-ampo sa kanunay, uban ang pagpasalamat ang resulta ug ang kalinaw sa Dios iyang ihatag kanimo. So, mga higala, mga igsuon, kulihan ni Kristo, it is God's will that all those who are in Christ Jesus should, una, sa kabuton sa Ginoo, rejoice always.
Pray always and give thanks in all circumstances. So makalipay ta kanunay balikon ako tungod sa unsa kinaiya sa Dios. Tungod sa gibuhat ni Kristo. Ug tungod sa atong future assurance sa atong salvation. Kung mag-ampo ta kanunay tungod kay aron madawat nato aron makapahimaya ta sa Dios ug madawat nato atong panginahanglan matag adlaw ug aron tagaan ta sa Ginoo og kaalam nga gikan sa Dios. Mga igsoon, tanaw nimo ni balik mo na ko lisod kayo niyon ko pagsugod. Pero mahimo nato ni ngano man nag-ingon ang Pilipos 2:13 sa katapusan nga verse. For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Mahimo di ay nato ni ang magpasalamat kanunay, ang malipayon kanunay, ang pag-ampo kanunay ngano. For it is God who works in you both to will and to action. Kay ang Dios di ay nagtrabaho kanato para mahimo nato ning iyang mga sugo. Kay nasayod siya nga di nato ni kaya kung kita lang. Ang Dios nagtrabaho matag adlaw sa atong kinabuhi. Aron makapasalamat ta kanunay, aron makaampo ta kanunay, aron malipayon ta kanunay. May the Lord bless His word.